anak. Hindi, kilala mo si Pasiano? Sino po? Pasiano Rizal, kilala mo? Hindi po. Yung nakatira dyan, oh. Hindi po. Hindi po. Kapatid ni Jose Rizal, kilala mo yun? Hindi po. Nako, hindi mo kilala. Sige, salamat. Josh, okay ka lang dyan? Oo, baka naman. Yung ako? Alis na tayo. Sino nga ba si Pasiano Rizal? Bakit kailangan natin magpa-picture sa kanya? At bakit may sarili siyang park? Sa aming pananaliksik, nakilala namin si Tito Bentong at Tita Esther. Ako si Esther Lopez Azurin. Ako ay apo ni General Pasiano Rizal. Ako ay apo sa tuhod. Okay? Ang aking ama ay si Edmundo Rizal Lopez. Apo ni Pasiano. Na siyang apo ni Pasiano Rizal. Ito naman si Tito Bentong. Siya ay naman na magpapakilala sa inyo. Isang buo ako ni Esther. Yeah. Ako ay apo sa tuhod ni Pasiano dahil anak apo ni Pasiano, Eugenia Lopez. Ngayon, ang asawa ni Eugenia ay Villarus, kaya ang apelyido ko Villarus. Double L, Pasiano ay may anak na si Emiliana Rizal. Okay? Isa lang ang anak niya. Yung isang lalaki ay namatay na sanggol pa. O, kaya pag meron kayo nakita na apelyido Rizal, hindi ka mag-anak ni Jose Rizal doon. Kasi si Jose Rizal walang anak. Pasiano ang anak babae. Kaya walang magpapatuloy ng Rizal. Kaya kung makakita kayo ng apelyido Rizal, hindi ka mag-anak ni Jose. Pasiano Rizal ay may anak nga, no, na si Emiliana. Ang naging asawa niya ay si Antonino Lopez. Kaya Lopez kami. Si Antonino Lopez. Antonino Lola Mili Antonio. Kasi Antonino asawa ni Narcisa. Hindi. Ang asawa ni Narcisa si Antonino. May anak si Narcisa. Ang pangalan ay si Antonio na Lopez, no? Na siyang naging asawa ni Emiliana Rizal. O ngayon, si Antonio at saka si Emiliana ay magpinsan. Very good. You're listening. Okay, magpinsan sila, di ba? Gets ko na. Oh, gets mo na. Salamat. Tapos, ang mga anak nila, apat. Si Eugenia Rizal Lopez Villarus, na siyang ina ni Tito Bentong. Okay? Ang susunod, siya ay namatay ng age 96. Ang susunod ay si Francisco, no? Na siyang namatay at the age of 100. Wow. Tapos, ang susunod, ang papa ko, si Edmundo, wala na rin ang papa ko, na siyang namatay ng 97. Tapos ngayon, ang natitirang buhay ay si Jose. Si Jose Rizal Lopez na 90 years old. Okay? So, sila ngayon. I want you to meet si historian siya or researcher. I am Raul Roque. Si Mr. Roque ay isang tagahanga ng mga Rizal. So, I invited him to be with you also. Marinig niya kung ano yung mga interest nyo,
yung mga yung gusto ninyo malaman about the Rizal family. Si Rizal po, madami po siyang mga childhood memories po na i-document. How about po kay Pasiano po? Kay Mr. Pasiano? General Pasiano. Pasensya. Kasi itong branch namin sa Pasiano, so kami rin ay nagtutulong-tulungan para makuha namin yung mga about General Pasiano Rizal sa lolo namin. Kasi yung mga pinasa sa amin ng mga magulang namin, so doon kami nag-uumpisa. Kasi para bang nagre-research din kami, tulad ninyo, gusto namin din malaman kung sino si General Pasiano Rizal. Kasi wala siyang masyadong yung aklat o buhay niya, yung the whole picture ng kanyang buhay, pare-pareho tayo nagre-research about that. Kami, ang base namin, yung kinuwento sa amin ng aming mga magulang, na siyang ipapasa rin namin sa inyo. Pero ang mga nakukuha na mga istorya, kung wala si General Pasiano Rizal, wala rin si Jose. Kagaya nga sabi nung Austin coach na pag tinignan mo si Jose Rizal sa luneta, meron siyang shadow sa likod. Yon ang Lolo Pasiano. Walang Jose kung walang Pasiano. Ang alam ko kay Pasiano ay siya ay parang naging padre di pamilya. Kasi yung mga pagulang niya ay matatanda na, siya ang pangalawa. Dalawa lang silang lalaki, Jose Rizal at Pasiano. Siya ngayon ang pangalawang anak na medyo nagkaroon ng edad na yung kanyang parents. Parang siya na rin ang namasiwa sa family. Kaya ang naging niya, yung negosyo ng parents niya, at saka yung farmer siya, yung pagtatanim niya, yun na lang ang pinursige niya. Kaya wala siyang masyadong parang publicity. Medyo pang-introvert siya, hindi mo siya masyadong na-expose. Kasi para naisip niya, itong naging aktivista siya. Kaya parang natatakot siya, baka hulihin siya. Kasi nung minsan hinuli siya, tinorture siya. Dahil nung nagkakaroon na ng gulo ng revolusyon, gusto nila malaman kung si Jose Rizal ay talagang namuno ng revolusyon. Pinapapirma siya ng dokumento para malaman nila na si Jose Rizal ang namuno ng revolusyon, pero hindi siya pumirma. Tinorture siya. Hanggang halos mamatay na siya. Kaya ngayon, nung nalalaman nila na medyo mamamatay na, hindi siya pumirma, sinuli na siya sa bahay nila kay Narcisa, yung pangatlong kapatid, babae. Akala nila mamamatay na, pero nabuhay. Ngayon, meron siyang ang ginagawa na lang niya, nagtrabaho na lang niya yung mga lupain niya. Nagkaroon siya ng mga pananim, yun ang binibenta niya. Tapos yun ang kita ng pamilya. At the same time, yun ang pinagpaaral niya kay Jose Rizal. Bilang kamag-anak ni Jose Rizal, yung talino niya, hanggang ngayon hinahanap ko pa. Kasi ako, average student naman. Alam mo kasi ang talent is inherited. Yung talent na depende. Kung malahian ka, di swerte mo. However, proud kami. At saka ginagawa namin sila sa our inspiration in everyday life. Kasi sa mga sinasabi ni Jose Rizal, isang
pinopromote niya kasama si Pasiano is patriotism. Kasi pagmamahal sa bayan, karamihan ng Pinoy walang mahal sa bayan, hindi mahal ang bayan. Yun ang kulang din natin. Kaya sa mga kabataan, importante mag-aral maigi para umalsa yung karakter mo at personality mo, mag-aral kayo. Yun ang gusto ni Jose Rizal. Kaya si Jose Rizal, makikita mo pag nagbihis yung parang hindi parang farmer. Nakabihis siya ng ano, gusto niya maging equal sa mga ibang tao sa mundo. At saka ang talent niya, para ano, yung nakikilala siya kasi marami siyang alam. Ganun din ang dapat na prosiginin ninyo. The expectation sa amin masyadong malaki. Like, siyempre may pangalan kami. Kaya yung mga kagaya mga classmate ko, hindi naman nila alam na Rizal ako. Hanggang, you know, na nadi-discover na lang nila o nakikita nila kami or nababasa. Pero yung nag-aaral ako, hindi ko sinasabi kasi gaya nga ni Merlong, average lang kami. you know, we try our best. Yung mga anak ko rin, I mean, hindi, yung mga anak ko, hindi ganun din yung ginagawa nila. Hindi ba, wala sa ulo nila ang pagka-descendant nila. Pero like my children, yung si Paolo ko, ano yun, cum laude yun ng UP. Oo. I mean, you know, nag-excel sila. Yung isa kong anak nasa, mechanical engineering siya. Yung isa na, IT, gano'n. They're all doing good. It's because, you know, alam nila na they have to make good. Dapat nandito sila sa Pilipinas para pagtulong-tulungan natin ang pag-unlad ng ating bayan. Kasi, huwag niyo, parang nandito kayo, kayong mga kabataan, nandito kayo kasi ipapagpatuloy ninyo kung ano yung maibibigay nyo sa inyong bayan. You know? Nakikita nyo palubog, huwag nyo tulungan lumubog. Tulungan nyo umangat. Diba? Tapos, yun ang kailangan natin. Nakita ninyo, kunyari, wala naman sa aming pamilya politicians eh. Kasi, you know, hindi namin pwede yung sirain yung aming pangalan. Like, kunyari, syempre, yung power, yung pera, yung mga ganyan, parang hindi namin kakayanin na lokohin ang mga Pilipino, o gano'n, kaya walang politician sa amin. Ano lang kami, siguro, ang matutulong lang namin sa inyo like, kagaya nito, yung mga maliliit na bagay, na meron kayong kailangan, gusto nyo malaman. Siguro, ang magagawa namin is to encourage everybody, the young, na pagtulong-tulungan natin ang Pilipinas. Diba? Isa lang ang ating bayan. So, yun ang mahalin na natin, tapos tulungan natin umangat. When sabi ko, if I am going to work as an IT, I am also an IT man. Pero, tagal na, humabol lang ako sa IT. So sabi ko, being an IT man, what are the values that I need? That we need? Work ethics, for example. Paano palagay niyo ang work ethics ni Jose Rizal? Paano siya nakakagawa ng Noli Me Tangere at yung Noli and Pili on his own time? Galing sa puso. Well, tama yon. Yung tinatawag na inner motivation plus the pack of love of country. Anong ginagawa niya sa oras niya? Parang free time niya, gusto niya. Ginagawa niya kaya sa nga, ibig sabihin may work ethics talaga yun. You know, I'm trying to discover it. Parang, meron! Di ba? So yung work ethics ninyo, gawin din ninyo. Yung values niyo sa Rizal na nakatago. Yung Chipiping, kapatid nung nanay ni Kuya Bento, yun ang buhay ngayon. At saka ng tatay, ni Ma'am Esther.
Sabi niya, meron siyang pinuntahang school. Di ba? Nalulungkot siya. Doon na Jose Rizal, yung mga bata, doon, nakatingin. Doon ang Bonifacio, titinginan. Sinong kilala nila? Palagay niya. Spider-Man. Batman. Ano magagawa ni Spider-Man at ni Frozen. Batman? Sa kasalukuyan, sila ay abala sa kanilang negosyo na paggawa ng kalamansi juice. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Dahil sa kanilang mga naibahaging kaalaman, naisipan naming tuklasin ang tahanan ni Lolo Pasiano. Sa lugar po ito, ano? Ano po, Ketongin? Tungtungin. So, nandiyan po yung lugar ni Pasiano? Ito pa. Kamali po kami. Tingin kuya. Naalan natin kanina. Munisipyo daw. Di naging matagal ang aming paglalakbay at natagpuan na rin namin ang tahanan ni Lolo Pasiano sa number 149 Villegas Street, Los Baños, Laguna. Wala nang naninirahan na kamag-anak niya rito at pinapangalagaan na lang ng babaeng nagngangalang Cristina. Sa kasalukuyan, under renovation ang nasabing tahanan mula noong Setyembre bilang paghahanda sa National Historical Event na gaganapin sa Rizal Day. Simple at malawak ang tahanan ni Lolo Pasiano na nagpapakita ng kanilang parangyang pamumuhay. Ayon kay Tita Esther, isang magandang tanawin ang iyong matatanaw mula sa balkonahe ng nasabing tahanan. Makikita mo ang lawa ng Laguna at ang kanyang sintang bayan kung saan siya lumaki, ang bayan ng Calamba. Dito rin sa tahanan na ito inilibing si General Pasiano Rizal.